pusong mapagpasalamat ay naglilingkod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ilang araw na lang mga bata, Pasko na. Nararamdaman na natin ang saya at pananabik sa pagsilang ni Kuya Jesus. Ngayon ay ika-4 na linggo na ng panahon ng Adbyento. Sisindihan na ang ika-4 na kandila sa Advent Wreath na sumasagisag sa kapayapaan. Ito ay tinatawag ding Angel's Candle na tumutukoy sa pagpapahayag ng mga anghel ng kagalakan sa pagsilang kay Kuya Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Sa ating narinig sa Ebanghelyo, nang malaman ni Maria na ang kanyang pinsang si Elizabeth ay nagdadalang tao, agad siyang nagpasyang magtungo sa bahay nito. Hindi alintana ang hirap ng paglalakbay at ang kanyang kalagayan. Si Maria ay pumunta kay Elizabeth upang tulungan ito. Alam kasi ni Maria na mahirap ang pagbubuntis ni Elizabeth dahil ito ay may katandaan na. Ang ginawang ito ni Maria ay masasabi nating isang pagtugon sa kilos ng Diyos na nag-uudyok sa kanya na magmalasakit at tumulong. Sa ating buhay, tulad ni Maria, may mga bagay na alam nating kailangan agad gawin ASAP, as soon as possible. Ito ay mga importanteng bagay sa ating buhay. Pero mga bata, hindi lang ang mga bagay na pansarili ang mahalagang bigyang pansin ng agaran, kundi lalo't higit ang inuudyok sa atin ng Espiritu Santo. Kaya kung nararamdaman natin sa puso natin na ini-inspire tayo ng Diyos na tulungan ng iba dahil sila ay nahihirapan, nalulungkot, nangangailangan ng ating kapatawaran, o kaya naman ay tayo ay nangangailangan ng paghingi ng kapatawaran at nangangailangan ng magkumpisal. Kailangan natin itong pakinggan upang tulad ni Maria, magawa nating makiisa sa kilos ng Diyos sa ating buhay. Gawin natin ito agad at huwag na itong ipagpabukas. Huwag nang palagpasin ang pagkakataon at baka hindi na natin ito magawa kung ipagpapaliban pa natin. At tulad ni Maria, na nooy dinadala sa kanyang sinapupunan si Kuya Jesus, maipadama rin sana natin sa iba ang ligayang dulot ni Kuya Jesus na dinadala natin sa ating mga puso at ipahayag ang mabuting balita sa salita at sa gawa, sa pagtulong sa kapwa. Ito ang ating natatanging misyon. Dalhin natin si Kuya Jesus sa ibang tao at magkakaroon tayo ng punong-puno, maligaya at mapayapang buhay. Tandaan natin mga bata na ang isang pusong kumikilala sa kilos ng Diyos at marunong magpasalamat ay naglilingkod tulad ng halimbawang ipinakita sa atin ni Maria. Paano natin mapapanatili ang presensya ni Kuya Jesus sa ating mga puso? Ang pagpapanatili ng presensya ni Kuya Jesus sa ating mga puso ay patuloy na proseso ng nangangailangan ng pananampalataya, pagsunod at pagmamahal sa pamamagitan
ng mapagpasalamat na puso, palagi ang pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagsisimba, pamumuhay ayon sa kanyang turo at pag-iwas sa kasalanan.